Malungkot kayo. Malungkot ba kayo? Batiin niyo po yung katabi niyo ng Merry Christmas. Okay. Yung kabila naman, namamas ko po. Parang mas malakas yung namamas ko po, ha? Sige, tayo po ay magsimula sa panalangin. Tayo lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa kabutihan, katapatan, at pag-ibig niyo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat na dahil lamang po sa grace mo, sa kagandahang loob mo, kaya po kami ay maaaring makatayo dito at makaharap sa inyong harapan, Panginoon. Salamat po kung paano niyo po kami iningatan, ginabayan ngayong taon na ito. Dalangin namin na sa aming pagtatapos ng taon at pagsimula ng bago, patuloy po kaming lumakad sa aming pananampalataya. Tulungan niyo po kami na bilang isang iglesia, maunawaan namin ang iyong kalooban at patuloy po kaming lumago sa tulong ng iyong banal na Espiritu at sa pag-ibig. Buksan niyo nawa ang aming puso at isip sa aming pakikinig na iyong mga salita. Tulungan niyo kami na hindi lang kami maging tagapakinig, kundi maging tagatupad ng iyong mga salita. Samahan niyo po kami sa oras na ito. Lubanan nawa namin anumang antok, anumang distraction, kundi pakinggan namin ng aming buong puso ang iyong salita, Panginoon. Samahan niyo kami, ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. No, yung kanta po natin kanina pang Christmas, tama ba? At tayo po ngayon, kaliwa kanan, may Christmas party. O, sino na naka-attend na ng Christmas party last week? May isa na. Ngayong week, sino may attendan? Wala. Next week, sino may attendan? Wala kayong attendan? Meron tayong Christmas version sa church, diba? Hindi kayo attend? Ay, hindi daw sila attend. Meron, no? Busy po tayo, no? Pero nawa, huwag po natin kalimutan yung dahilan, no? Kung bakit tayo nagsa-celebrate ng Pasko. Katulad ng kanta natin kanina, we have joy. Because our Savior, Lord Jesus Christ, was born. Pinanganak po ang ating tagapagligtas. So po ay isinilang para saan? Upang siya ay mamatay. Para sa ating mga kasalanan. At ngayon po, Christmas 2024, ako rin po ay excited. Kasi sa pamilya po namin, first time po kayo mag-celebrate ng Christmas na meron po kami baby, no? Kasi meron po akong pamangkin na pinanganak last February. At ngayon, ano po siya, 9 months, no? At natutuwa po ako kasi bawat bago sa kanya ay talagang nakakatuwa po pala, no? Dati tulog lang, gising lang, iyak lang. Ngayon, marunong na siya tumawa, marunong na siya magsabi kung ayaw niya, marunong na siya umiyak, marunong na po siya magsalita ng mama at papa, minsan tita, no? Galing, no? Marunong na po siya magpakita ng kanya emosyon. Marunong na rin siyang kumain, no? Bawat yugto or milestone po pala ng isang goal na lumalago. So, masaya po, no? Kasi hindi pa naman ako nagkanak, kaya hindi ko alam, no? Pero ngayon nakikita ko, tapos ngayon po, alam mo, meron siyang isang ngipin, no? Ay, nakakatawa po kahit isang ngipin. Parang ang laking bagay na po, no? Para sa isang bata na lumalaki at lumalago. At tayo din po, no? Bilang mga Kristiyano, ang kalooban po sa atin ng Diyos ay lumago, no? Kasi ang bawat taong nabubuhay ay lumalago. Katulad na isang sanggol, no? Hindi siya forever na baby, di ba? Siya ay lalaki, no? At magiging responsable adult. Kaya ang title po ng ating mensahe ngayon ay Grow Up in Christ. Noong nakaraang linggo, pinaalala sa atin ni Pastora Alice, kung tayo ay sumampalataya kay Kristo, tayo po ay pinanganak ng muli, or we are born again. Nagkaroon po tayo ng bagong pagkasilang. At hindi po doon natatapos. Dahil po tayo, pagkatapos natin isilang o being born again, ang kalooban po ng Diyos sa atin ay ang lumago. Sabihin mo ulit, grow up in Christ. Sabihin mo sa katabi mo, lumago sa Panginoong Jesucristo. At alam niyo po, isang bagay ang mahalaga or importante para sa ating paglago bilang Kristiyano, at ito po ay ang church. Sabihin niyo, church. Or iglesia. Or simbahan. Kaya meron po tayong tatlong tanong na gusto ko pong sagutin natin ngayong araw. No, ang text po natin ay mula sa aklat ng Efeso na isinulat ni Apostol
Pablo, no, para sa iglesia ng Efeso. Unang tanong po, ilang tanong? 3 questions. Unang tanong, what is a church? Or, who is the church? Si Pablo po, no, pag siya ay sumusulat ng letter, minsan ito ay patungkol sa isang tao. Halimbawa, ang sulat niya kay Timothy, ang sulat niya kay Titus, or kay Jude. Pero karamihan po sa kanyang sulat ay isinulat niya para sa church, no? Para sa iglesia. For the church in Ephesus, for the church in Thessalonica, no? Mga sulat niya para sa iglesia. Ina-address niya po yung mga tao isa-isa. Bilang isang church, bilang isang iglesia, bilang isang unit, no? At sa Biblia po, pinapaliwanag, ano ba ang isang church or what is a church? Una po, ito daw ay tinatawag na household of God. Sabi po sa Ephesians 2:19, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. The church daw is members of His household. Pag sinabing household, ganyan ito ay tungkol sa isang tahanan, isang pamilya. We are member of God's household. Katulad din po ng sumulat si Pablo kay Timoteo, sinabi niya kay Timoteo, upang hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia, na haligi at sa liga ng katotohanan. Sinulat ni Pablo yung sulat niya kay Timoteo upang turuan daw ang church. Ano daw ang church? God's household. God, the pillar and foundation of truth. So ano daw yung unang katangian ng simbahan? Tayo po ang sambahayan ng Diyos. Kabilang sa pamilya ng Diyos. Pangalawang picture po ng isang simbahan ay God's building. Sabi po sa Ephesians pa rin, no? Tulad ng isang gusali, basahin nga po, 1, 2, 3, go. Tulad ng isang gusali, kayo'y itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Paano daw po naitayo ang simbahan o ang iglesia? Alam niyo po sa pamamagitan ng pundasyong ilagay ng mga apostol at mga propeta. Noong nakaraan, pinag-aralan natin yung Book of Acts, no? Sino yung bida o yung main character sa Book of Acts? Siyempre, yung Holy Spirit, ang mga simbahan at si Apostol Pablo. No, nakita natin mula sa iba't ibang lugar, no? Sa pamamagitan po ng kanyang pagsasakripisyo, napasimulan ng mga simbahan. Pero sino po ang cornerstone daw ng church? Ito ay si Jesus Cristo. Sinabi rin niyo po sa aklat ng 1 Corinthians. Ito po yung ating quiz, no? Nagpasa po ba kayo? Sabi doon, for we are co-worker in God's service. You are God's field, God's building. By the grace God has given me, I laid the foundation as a wise builder, and someone else is building on it. But each one should build with care. For no one can lay any foundation other than one already laid, which is Jesus Christ. No? Katulad ng isang building. No? Ang ating fondasyon ay si Jesus Cristo. So anong larawan po ng isang church? Kanina, household of God at church as building. At huli po ay church also is, sabi din niya sa as church building, as you come to Him, the living stone, rejected by humans, but chosen by God and precious to Him, you also, like living stone, are being built into a spiritual house, to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifice, acceptable to God through Jesus Christ. At huling halimbawa po, no, or imahe ng isang church o isang iglesia, tayo daw po ay body of Christ, or katawan ni Kristo. Nakikinig po ba kayo, no? Pangatlong larawan na to. Basahin po natin yung sinasabi ng Diyos sa unang Korinto 12:12-13. Si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit na binubuo ng iba't ibang bahagi,
ito ay nananatiling iisang katawan. Maging Hudyo o Hentil, aliliman o malaya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinagtong sa isang Espiritu. Ang mga mananampalataya daw ay ginawang bahagi ng isang katawan. We are part of one body, no? The body of Jesus Christ. Naunawaan niyo po ba? Sabi dito, ano bang lahi, no? Hudyo o Hentil, di ba? Noong panahon nila, nag-aaway sila ng Hudyo o Hentil. Alipin, malaya, tayong lahat ay ginawang bahagi ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin po pala, no, kapag ang isang tao ay tunay na sumampalataya kay Jesus, siya ay tunay na Kristiyano, siya ay nagiging bahagi ng katawan. Katawan nino? Ni Kristo. Kasi sabi ng Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church. Siya ang ulo ng iglesia na siyang katawan. Sino yung tinutukoy na siya? Si Jesus. No? Jesus is the head of the body, which is the church, ang katawan ni Kristo. Si Jesus po yung gumagabay, no, sa lahat ng gawain po natin bilang isang iglesia. Anong larawan ng isang iglesia? House of the God, God's building, and the body of Christ. Kung tayo po ay tunay na mga Kristiyano, dapat po tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Alam niyo po, yung dati nating kalagayan, hindi po tayo bahagi ng katawan ni Kristo. Tayo po ay hiwalay sa Kanya. Kung hindi pa natin siya nakikilala, hiwalay tayo sa Kanya. Alam niyo po, sabi ng Biblia, ang dati nating kalagayan, ayun po na yung halimbawa. We are part of the body of Christ, which Christ is the head. Noong una, tayo daw po ay hiwalay kay Kristo. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng iba na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo ng walang pag-asa at walang Diyos. Si Pablo, ang tinutukoy niya dito ay mga hentil, no? Tayo po yan, no? Bilang mga hentil, tayo po ay hiwalay kay Kristo. Ganun po ang ating kalagayan kapag tayo po ay hindi sumasampalataya kay Jesus. Hindi po tayo bahagi ng Kanyang katawan, tayo po ay hiwalay sa Kanya. At ganoon din po, nung hiwalay tayo sa Kanya physically, spiritually, kaya sino lang po yung mga taong nasa church? Yung mga taong nais lumapit kay Jesus o kumikilala sa Kanya bilang Diyos at Panginoon. Pero minsan nakakalungkot, no? Yung iba sa atin, ganito pa rin ang ating kalagayan. Tayo pa rin hanggang ngayon ay hiwalay kay Kristo at hindi bahagi ng Kanyang katawan kasi hindi pa tayo tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesus. At ano pa ang ating kalagayan? Sabi sa 1 John 5:12, ito po yung ating memory verse. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Kung wala po si Kristo sa ating buhay, wala rin po tayong buhay at buhay na walang hanggan. Kaya dapat po kayong sumampalataya kay Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. Kasi isa pang halimbawa, ang taong wala kay Kristo ay mga taong nabubuhay sa kadiliman or darkness. Sino po nandito ng Wednesday, tinuro sa atin ni Pastor Ro, kailangan po mula sa kadiliman, dapat natin, tayo po ay mapunta sa saan? Sa liwanag, sa kaharian ng Diyos. Kasi nung tayo po ay nakarinig ng salita ng Diyos at sumampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng magandang balita, tinanggap po natin, ano po tinanggap natin? Ang Kanyang Holy Spirit. Ang Espiritu Santo at yun po yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Naunawaan niyo po ba?
Sabi ng Biblia, no? We are one body. O, basahin niyo nga po. 1, 2, 3, go. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman, kahit na tayo ay marami, mabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayo'y lahat ay bahagi ng isa't isa. So, ibig sabihin, ang lahat ng mananampalataya o sumasampalataya kay Kristo Jesus ay kailangan ng church. Kailangan po natin maging bahagi ng iglesia. Alam niyo po, may magsasabi, malilinig kayo, naniniwala naman ako kay Jesus. Pwede naman ako hindi mag-church. Narinig niyo na po yan? Nananalangin naman ako sa aming bahay isa. Kailangan ko pa bang mag-church? Hindi ko naman kailangan kasi kilala ko naman na si Jesus. At alam naman ng Diyos na ako ay may pananampalataya. Dati po siguro nasabi niyo rin, yun, no? Pero ano po ang tinuturo sa atin ng Biblia? Kung tayo ay sumampalataya na kay Jesus, tayo ay nagiging bahagi ng kanyang katawan. Tayo ay nagiging bahagi ng iglesia. At yung mga pangako po ng Diyos sa Biblia, kadalasan po tinutukoy niya ito para sa buong iglesia, para sa kanyang church. Alam niyo po yung mama ko, siya po ay PWD. Hindi na siya nakakalakad. Siya po ay naka-wheelchair. Kaya, lagi ko siyang ina-encourage, labas tayo kasi para naman di kami lagi sa bahay. Siguro po ngayong 2024, 3 beses lang po siya lumabas ng bahay. Dinadalangin ko na balang araw, makapag-join po siya ng church. Kasi pag nakikita ko po siya, nagbaba po siya ng Biblia everyday. Kasi nakikita niyo po yung message niya po sa ating B365 and Quiet Time. Araw-araw po siya nagbabasa ng Biblia, pero naniniwala po na walang paglago kung hindi po siya connected sa iglesia. Kaya lagi ko pong pinag-pray na balang araw, makapag-join po siya ng church. Kaya po nung sinabi ni Pastor, gusto mo mag-aral, mag-drive, kahit wala po akong kotse, sabi ko, sige, gusto ko kasi balang araw, pangarap ko na madala ko yung aking nanay sa church. Kasi ang paglago ay paglago sa iglesia. Hindi po mangyayari kapag tayo po ay hiwalay sa Kanya. Ano pong sabi ng Biblia sa Ephesians 2:21-22? Ba't niyo po bang basahin? In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him, you too are being built together and become a dwelling in which God lives by His Spirit. Ano sabi po dyan? Joined together, built together. Kaya kayo po na nandito, pinagpala po kayo kasi kayo po ay naging bahagi ng Kanyang iglesia. Lalago po ba tayo kung tayo ay hiwalay sa Kanya? Ang paglago po ay paglago sa iglesia or sa church. Kaya tingnan niyo yung mga katabi po ninyo. Yan po ay bahagi ng katawan ni Kristo at tayo po ay bahagi ng isa't isa. Kasi tayo po ang katawan ni Kristo. Ano nga po ang church? House of God. God's building, which is the foundation, is Jesus Christ. No? Pati yung mga pinaghirapan po ng mga apostol at tayo po ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya huwag po natin isipin na ang church ay lugar. Mag-church ka ba? Hindi mo na ako mag-church kasi busy ako eh. No? Tayo po yung iglesia. Hindi lang po siya lugar. No? Kundi tayo mga bahagi ni Kristo nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Nasagot po ba yung unang tanong? Naunawaan niyo na po ba kung ano ang church? Sino hindi pa? Ang church tayo po, no? Bahagi ng Kanya katawan. At ano po, ang second question po natin ay, what is God's call for the church? Ano po ba ang kalooban ng Diyos para sa Kanyang iglesia? O, basa po natin sa umpisa ng Ephesians chapter 4, verses 1-6. Simulan ko na lang sa verse 2. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa.
Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang magbubuklod sa inyo. May iisang katawan. Basahin niyo nga po from verse 4. May iisang katawan at iisang Espiritu. Kung paano may iisang pag-asa na patuloy tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Ano pong tawag ng Diyos para sa iglesia? Ang pagiging isa. Pagkakaisa, or sa English, unity, no? Ang unity po, ang pagkakaisa ay nagmumula po sa Holy Spirit. Ibinigay niya po sa atin yan, no? Nung tayo ay sumampalataya kay Jesus. Kaya ano po ang dapat daw natin gawin? Sikapin ninyong mapanatili. Ang unity po ay mapapanatili kung tayo po ay may pagsisikap. Merong commitment, merong effort, at merong will, no? So, kailangan po natin ng pagsisikap. Alam niyo po, maraming bagay ang nakakapag-separate sa atin or pagkakahiwalay sa atin. Halimbawa, iba-iba po tayo ng personality. Tama ba? Iba-iba tayo ng personality. Iba-iba rin po tayo ng background. Kung saan tayo nag-aaral, kung saan lugar tayo lumaki, no? Iba-iba rin po tayo ng language. Sino dito marunong mag-Bisaya? Sino marunong mag-Bicol? Sino marunong mag-Chabacano? Cebuano? Iba-iba tayo ng lahi. Meron pa tayong Korean, no? Iba-iba rin tayo ng mga opinion o point of view sa ating buhay. Pero isang bagay po yung nag-unite sa atin or nagbubuklod sa atin. Ito po ay ang Holy Spirit. Kasi lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng iisang Espiritu. Kaya there is oneness in Jesus Christ. Kaya anong paulit-ulit yung sinabi dito? We have iisang Espiritu, iisang pag-asa, iisang Panginoon. We have one body, one Spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God, and one Father, no? At yung tinawag po tayo para maging isa. At paano po natin natatanggap o na-achieve o nararanasan yung pagkakaisa na yun? Ano po sabi dun sa verse 2? Dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ano pong nais ng Diyos sa simbahan, sa marriage, sa pamilya? Ang paghiwalay, no? Ang sirain, no? Ang relasyon. Pero ano ang nais ng Diyos? Tayo po ay magkaisa. At ano po yung nagbubuklod sa atin? What unites us is the Holy Spirit and pagmamahal. Ano po sabi ng Colossians 3:13-14? Remember this. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgive you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Sa Tagalog po, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung kayo'y may hinanakit, kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Put on love, which binds them all together in perfect unity, no? At syempre yung love din is also the fruit of Holy Spirit. Naalala ko po nung ngayong December, magaganap po ang unang wedding ng Light of Life Church. Palakpakan po natin ng Diyos. Sabi ko, sayang, naunahan po ako, no? Siguro second na. Parang ayaw niyo po maniwala o ayaw niyo po pumayag, no? Pero hindi lang po ito tungkol sa dalawang tao. Tungkol po ito sa ating church, no? Unang beses po tayo magkakaroon ng wedding. It is chance for us to show our love and unity, no? Binigyan po tayo ng
pagkakataon ng Diyos na ipakita ang ating pagkakaisa at pag-ibig para sa isa't isa. Kaya meron po tayong magvo-volunteer sa decoration, tama ba? Merong magvo-volunteer sa pagkain, tama ba? Merong magvo-volunteer mag-makeup at hair and makeup, pero ba? Marunong, no? Meron pong mag-volunteer na magbahagi ng anumang meron sila para po sa gaganapin nating event po sa ating simbahan. Tama po ba? Kasi po tayo ay bahagi ng isa't isa. Balang araw, ikaw naman po, yung ikakasal, tama ba? Or ikaw naman po, no, ay mayroong activity sa church, naman din po, magtutulungan po ang bawat isa sa atin, no? Tayo po ba ay magiging bahagi at makikiisa na mayroong pag-ibig sa ating iglesia? No? Ngayong December, gamitin po natin yung chance na binigay po sa atin ng Panginoon. At ano pong klaseng pagkakaisa? Sabi po ng ating Bible reading, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos. Unang-una, dapat ang bawat isa sa atin ay mayroong personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Dapat po tayo ay tunay na kumilala sa Kanya na ating Diyos at tagapagligtas. Unang-una, kailangan po natin magkaroon ng pananampalataya kay Jesus at sa Kanyang ginawa para sa ating kaligtasan. Posible lang po ang unity sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Alam niyo po, meron po tayong bisita last week, tama po ba? At katulad nila, no, kahit galing po sila sa ibang bansa, ibang church, pero pagdating po nila dito, ano po yung goal nila? Evangelism din, tama ba? Na maihayag yung salita ng Diyos at katotohanan sa iba. Alam niyo po, marami pong churches sa Korea ang tumutulong po sa ating simbahan. Bakit po? Kasi hindi lang po tayo tinitingnan bilang iba. Tama? Tinitingnan na tayo bilang bahagi ng pamilya ng Diyos, bilang isang katawan. Bahagi tayo ng Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya dalangin ko balang araw, no, tayo naman yung tumulong sa kanila sa mga paraan na kaya po natin. No? Pag-pray po natin, yung mga bisita po natin, yung mga ibang church na tumutulong po sa atin, kasi lahat po tayo ay bahagi ng Universal Church or iisang katawan ni Kristo. Tama po ba? Natandaan niyo po, no, kung kayo ay kumilala kay Kristo, bahagi na kayo ng katawan ni Kristo. Pero meron din po tayong tinatawag na local church, no? Or sa Tagalog, local church na, no? Lugar na iglesia. Ano pong local na church ninyo? Kayo po ay bahagi ng Light of Life Church. Sabi ko sa Sunday School, ano pangalan ng church natin? Sunday School, no? Hindi nila alam yung pangalan ng church. Hindi, ang pangalan ng ating church ay Light of Life Church. At ano po ang kalooban ng Diyos para sa Light of Life Church? Na tayo ay lumago. No? Na tayo ay lumago bilang isang local church. Alam niyo po, patapos na po ang 2024. Kaya ang tanong po natin, tayo po ba ay lumalago? Is our church growing? Pag iniisip po natin yung growing, ang iniisip po natin ay bilang. Mas marami ba tayo kaysa last year? Ang problema sa atin, no, may lumalagdag, may nababawas, no, kaya hindi natin makita kung tayo ba ay lumalago sa bilang. Pero kung babasahin po natin sa aklat ng Ephesians, ang tinutukoy po na paglago ay hindi number or numerical growth, kundi growth in our maturity. Maturing growth. Are we maturing spiritually? Ayun, pinakita ko last year and last February. Ito po yung ating picture, no? Same, na mukha, no? Pero syempre, tayo na lumalago sa bilang. Pero ang tinutukoy po ng Biblia ay paglago in our maturity, no? So, ang kalooban ng Diyos sa simbahan ay unity and maturity, no? Naalala ko yung sinabi ni Pastor Sid Zion, nag-grow ng ganyan, no? Pero sobrang saya na ni Pastor bilang magulang, no? Tayo
tayo rin bilang isang simbahan, ang kailangan po natin ng paglago. Kaya ang third question po natin, how is the body of Christ built in maturity? Paano po ba tayo lumalago bilang isang iglesia? Nakikinig po ba kayo? Mahalaga po ba ito para sa inyo? Kasi kayo po ay bahagi ng iglesia. Una, sabi po doon, Efeso 4 verse 7, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob. Ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo, God also gives us gift for our growth. No, binibigay pala ang Diyos ng kaloob o regalo sa iglesia para siya ay lumigo. Katulad po ng binasa natin, basahin po natin ulit. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba naman mga propeta, ang iba ng mga ebangelista, ang iba ay mga pastor at mga guro. Ano po binigay sa atin ng Diyos? God gives us pastors, teachers, no? For our growth. Para saan daw po yung mga pastor at mga guro? Siyempre, yung mga apostol, ito po yung mga foundation ng ating simbahan, katulad ng mga nabanggit natin kanina. Para saan? Sabi sa verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinilang upang maging matatag ang katawan ni Kristo. Bakit siya nagbigay ng pastor, ng mga guro, propeta, apostol, simbahan? Upang ihanda sa paglilingkod ang lahat. Upang maging matatag ang katawan ni Kristo. At verse 13, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ang layunin po pala ng Diyos sa mga pastor at mga guro, hindi lang po para sila lang ang maglingkod, para lang sila ang mapagod every Sunday. Ang layunin po ng Diyos para sa kanila ay ihanda ang lahat sa paglilingkod. Dahil ang lahat po ng mga Kristiyano ay tinawag na maglingkod sa Diyos. Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos. Lahat po tayo dapat ay nagbabahayag ng mabuting balita ng Diyos. Lahat po tayo ay missionary ng Diyos. Lahat po tayo ay tinawag sa paglilingkod. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, tinawag ka sa paglilingkod. No? Kasi po, nasanay po tayo sa kultura na pag sa church, nakaupo lang tayo, nanonood, nakikinig, pagkatapos uuwi na tayo. Ganun po tayo lumaki. Tama po ba? Ganun din po ako lumaki. Ang church po para sa akin ay lugar ko saan ako yung uupo, makikinig, kakain, no, ng katawan ni Kristo, uuwi na, tapos na. Ganun po ako lumaki, ganun po yung kultura natin bilang mga Pilipino. Pero ano po ba yung kalooban ng Diyos sa iglesia? Ano sabi po? Binigay ang mga pastor, ang mga guro, ang mga pastor upang ihanda ang lahat sa paglilingkod sa Diyos. Pero po sa Light of Life Church, marami po tayong maririnig, ayoko dyan sa Light of Life Church kasi ang dami mong ginagawa dyan. Ang dami pinapagawa dyan sa kanila. Tapos, pagod na sila, ang dami mong ginagawa. Doon na lang tayo sa iba, nakaupo lang tayo, wala tayong gagawin. Pero ano po kalooban ng Diyos? Lahat po tayo ay maging lingkod ng Diyos. Hindi lang tayo nakaupo. Darating po tayo sa panahon na tayo naman po ang maglilingkod sa Diyos. Kanina po sa Sunday School, tuwing ako po ang message, si Johnson po yung nag-share ng lesson sa mga bata. Kasi po, sila rin po ay tinawag na maglingkod sa Diyos. Dalangin ko na hindi lang si Johnson. Ibang mga teacher din magkaroon ng heart or desire na magturo ng salita ng Diyos. Kasi doon lang po tayo lalago, no? Pag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Naunawaan niyo po ba? Hindi po si pastor lang, hindi lang si pastor lang, kundi lahat tayo ay tinawag ng Diyos na maglingkod. Lahat po ng ginagawa natin sa church para sa inyo ay para for ihanda. Sa English po, equipping. Sabi niyo nga, equipping. So every Bible study, no, pag natuturo si pastor, every Sunday message, pag nakikinig kayo, every Sunday school
lesson, every Bible reading, every Bible program. Para po saan? Upang ihanda kayo sa paglilingkod for it will bring. Alam niyo po, ako po ay isang Bible teacher. Nagtuturo po ako sa Bible school. Last week po ang aming last class, no? Meron po, alam niyo po, nakapagturo ko ng Biblia. Bakit po kaya? Dahil po ba matalino ako, magaling ako? Hindi po. Alam niyo kung bakit? Because the church equipped me for teaching. Kasi po ako inihanda ng church para sa paglilingkod. Isipin niyo po, meron po akong 19 student. At lahat po ng tinuro ko sa 19 student, ano po gagawin nila doon? Ituturo din nila sa kanilang church. Nakikita niyo po, mula sa ating church, nag-multiply po tayo, no? Dahil po tayo inihahanda sa paglilingkod. At yun po yung nais ng Diyos para sa atin. Tama po ba? Na hindi lang po tayo nakikinig, kundi tayo rin darating ang araw na tayo po ay maglilingkod sa Kanya para po sa Kanya kaluwalhatian. Sa Light of Life Church, meron po tayong ministry for children. Meron tayong Sunday school, no ba? Meron tayong ministry for teens, no? Tutulong tayo sa mga kabataan. So, pag meron po kayong anak na bata, anak na teenager, dalhin niyo po sa church. Kasi mayroon pong lugar para sa kanila. Meron din po tayo mothers group. No? May mothers group ba? Anong kulang? Fathers group. No? Meron po tayo Kuya Ezekiel, Kuya Ronnie, Kuya Vincent. Pero kailangan po natin ng manggagawa ng Panginoon. No? Kailangan din ng magtuturo para sa kanila. No? Sino pong gagawa? Sino pong handa sa paglilingkod? Matagal na po tayo sa church. Inihanda na po tayo ng Panginoon para sa paglilingkod. Tama po ba? Naunawaan niyo po ba? At tayo po ay binigyan ng Diyos ng warning o babala. Sabi niya dito, kapag hindi po natin ipapractice yung ating natututunan, hindi po tayo lalago. Sabi niya po sa verse 14, then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teaching and by cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. No? Avoid immaturity. Sabi sa verse 14, nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga bata, no? Na madaling matangay na sari-saring aral. Kasi ang mga bata, ano opposite ng maturity? Immaturity. Sabi niya, oras na hindi kayo maging bata, no? Kailangan niyo namang lumago. Kasi ang mga bata po, madali po nilang paniwalaan ang lahat. Kung ano ang narinig, yun yung paniniwala nilang totoo. Pero nais ng Diyos mo na tayo ay lumago bilang mga Kristiyano na hindi na po tayo palaging bata. May narinig lang tayo sa church. Alam mo ba, si ganito ang ginawa. Ano ang reaction natin? Dahil tayo ay bata, ganyan talaga yan. Ganyan. Nagiging, sanhi po tayo ng problema, no? Pero hindi po yun nais ng Diyos. Hindi po nais ng Diyos na tayo ay maging bata. Kung nais na tayo ay lumago, no? At maging nagandang. Halimbawa po na si Mary Jane, nanonood siya ng TikTok. Teacher Shane, napanood ko, sabi si Jesus daw ay tao lang, sabi ng mga ganitong grupo. Di ba hindi totoo yun? Di ba si Jesus ay Diyos? Paano niyo po nalaman? Kasi tinuturo po ng SIM. Kasi nais ng Diyos na po natin paniwalaan agad ang lahat. Katulad ng mga bata, kanilang hawakan ang katotohanan. At sabi ng Hebrews 5:12-14, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga paniwalang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang kalalasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang, at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. So, ano daw? Dahil sa
sanay, no? Ibig sabihin, hindi tayo lumalago kasi hindi po natin pinapractice lahat po ng ating natutunan. Hanggang ngayon, nakaupo pa rin po tayo at wala po tayong ginagawa. Hanggang ngayon po, gusto pa rin natin na tayo yung tumatanggap at hindi po tayo yung nagbibigay. Hanggang ngayon, tayo rin po yung pinaglilingkuran na dapat sana tayo na po yung naglilingkod. Alam niyo po, pinagpala po tayo sa Light of Life Church kasi tinuturo po sa atin ang katotohanan. Kung sa diet po, no, meron tayong proper diet para maging malusog. Pero pag walang exercise, hindi rin po tayo tunay na lalago. Kailangan po natin i-exercise, i-apply po yung ating mga natutunan, no? Pwede pong marami tayong alam, pero hindi natin sinasabuhay, no? Hindi tayo naglilingkod, nagmamalasakit sa iba, kaya hindi po tayo nagiging handa. Tama po ba? Ano pong kalooban ng Diyos sa Light of Life Church and Light of Life Church members? That we grow in maturity. Ay, hindi na tayo parang mga bata. Nawanda tayo sa paglilingkod. Kaya kung ngayong year ka lang po nag-join ng Light of Life Church, ano pong goal ng Panginoon sa inyong buhay? Kayo po ay manatili sa church at lumago sa Panginoon. Tama ba? Pagkatas po ba ng PG program, aalis na kayo ng Light of Life Church? Opo, hindi po. Hindi po. Kasi nais kayo ng Diyos na maging bahagi ng kanyang katawan at ano po ang ating process of growth? Sabi po sa Ephesians 4:15, instead, speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of Him who is the head, that is Christ. Speaking the truth in love, we will grow. Sabi po sa Tagalog, sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan, sa diwa ng pag-ibig, tayo'y magiging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng lahat. Sabi po, diba, speaking the truth in love. Truth without love is harsh. But love without truth is shallow. Mababaw. Kaya kailangan po natin ng truth, pagtuturo ng katotohanan, at kailangan po natin ng pag-ibig. Dahil yun po ang tamang paraan ng pagpapahayag at pagbabahagi ng katotohanan. Kasi ano po yung sabi natin kanina sa Ephesians, no? Sabi doon, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pag-ibig sa isa't isa. Madali po bang magpakumbaba? To be humble? To be mahinahon? To be matyaga? Pero gagawin po natin yun dahil sa pag-ibig. Speak the truth in love. Kailangan po natin ng pag-ibig. Kapag po ito ang ginawa natin, ano po magiging resulta? Sabi po sa verse 16, sa pamamagitan niya, ang buong katawan ay pinag-ugnay-ugnay ng mga kasukasuhan na mula rin sa Kanya. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan at pinapatatag nito ang sarili sa pamamagitan ng pag-ibig. Ano sabi doon? Kung maayos na gumaganap ang bawat bahagi, lumalaki ang katawan, no? For Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin ay nais ng Diyos na maging bahagi, no? Aktibong bahagi ng Kanyang iglesia. Paano po tayo lalago? As each part does its part. Kayo po ay bahagi ng Light of Life Church. Dalawang pwedeng mangyari. Una, kayo po ay bahagi ng paglago o kayo po ay bahagi ng problema o bahagi. Nasaan po kayo? Kayo po ba ay bahagi ng paglago o bahagi? Kailangan po natin ng pag-ibig.
You are built up in love. Tayo po ay lumalago sa pamamagitan ng pag-ibig. Kaya ano sabi ng ating memory verse, John 13:34-35? A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. At huwag po natin kalimutan, wala po tayong kayang gawin kung walang kayang gawin ng katawan kung wala po yung head. At sino po yung head of the church? Si Kristo, no? Kailangan po natin sundin yung salita ni Jesus, kalooban ni Jesus sa ating buhay. At paano po tayo magiging mabuting bahagi ng katawan? Tayo po ay mag-join ng ating mga Bible program. Meron po tayong B365 Bible reading program. Meron po tayong Bible study mamayang hapon. Kalahati na lang kasi uuwi na yung iba. Tama ba? Ang pagtuturo po ay para sa inyong paghahanda sa paglilingkod. If you pray for the church, no? If you pray for one another, tayo po ay magiging mabuting bahagi ng tayo po ay magiging bahagi ng paglago o bahagi ng problema? Bahagi ng paglago kasi tayo po ay bahagi ng Light of Life Church. Kaya tanungin niyo po ang iyong sarili. Meron ba akong kaisipan sa paglilingkod? Nilagay ako ng Diyos sa katawan ni Kristo, no? Paano ako maglilingkod sa pamamagitan ng katawan na ito? Ako ay ini-equip. Ako ay tinutulungan ng Diyos na lumago sa pamamagitan ng simbahan na ito. Paano naman ako makakatulong sa aking mga kapatid sa pananampalataya sa pangalan ni Kristo? Anong pangangailangan ang maaari kong tugunan? Anong maibigay kong talento, oras, lakas para palaguin ang katawan ni Kristo? No, anong risk or sacrifices ang willing akong ibigay para sa paglago ng simbahan? Ang mga ito po ay makikita sa gawa. No? At sa huli, ang layunin po ng Diyos sa atin, sa paglago, bakit po natin kailangan lumago? Ito po ay para sa glory of God. Kaluwalhatian ng Diyos, kaluwalhatian ni Kristo, which is the head of the church. Kaya ano pong goal ng Diyos para sa ating iglesia? Unity and maturity. Nag-isip po ako, Lord, ito na po yung last message po para sa 2024. Ano po yung nais mong ibahagi sa iyong church? Ano po nais ibahagi sa atin ng iglesia? Nais siya po tayong lumago at maging mature. At next year po kaya, nandito po kayo? Next year po kaya, lalago na ang ating church? Next year kaya, 2025, 2026, 2027, 28, 30, nandito ba po tayo? Ano po kaya mangyayari sa Light of Life Church? Tandaan po natin, kaya po natin dahil kasama po natin si Kristo. At kung meron pong nagmamahal sa iglesia, sino yun? Si Jesus. Ano pong pangako ng Diyos? Sabi po niya sa Ephesians 5:25-27. Husband, love your wife, just as Christ loved the church, and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemishes, but holy and blameless. Si Yesu Cristo po ay nagpapanatili sa ating simbahan, sa ating iglesia dahil sa kanyang pag-ibig, no? At nakakatuwa, no? Sabi ng husband, love your wife as Christ loved the church. So if you're a husband, no? God is speaking to you, no? Mahal ng Diyos ng iglesia. At tayo ay kanyang pananatiliin. LC 2025, 26, 27, 28 dahil sa kanyang pag-ibig. Ano nga ang church? Tayo, no? Na mga anak ng Diyos. At ano po ang kalooban ng Diyos para sa church? For us to grow, no? In unity and maturity. Kayo po ba ay magiging aktibong bahagi ng iglesia o problema? Bahagi po, no? Sa sige po, pwede po ba kayong mag-pray? Pag-pray po natin na tayo ay maging bahagi ng iglesia o paglago po ng ating simbahan, ang Light of Life Church. Tapos magpa-closing prayer po. Tayo po ay manalangin.
Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mensahe na ibinigay niyo po sa amin. O Banal na Espiritu, maraming salamat. Ikaw po ang aming guro. Maraming salamat, O Diyos, sa kagandahang loob mo na kami ay iyong iligtas. At kami po ay ginawa mong bahagi ng aming simbahan, ng Light of Life Church. Ang kalooban niyo po sa amin that we are growing in unity, in maturity, and in love. Tulungan niyo po kami, Lord God, na patuloy po kami lumapit sa inyo, patuloy po kami magpasakop, Lord God, sa leadership ng aming simbahan upang kami rin po bilang bahagi. Magawa po namin yung aming part para po sa paglago ng aming simbahan, Panginoon. Wala po kaming kayang gawin kung kami po ay nakahiwalay sa inyo. Tulungan niyo po kami na laging manatili sa inyo, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa iyong kalooban. Maraming salamat po that even the future of our church is secure because of your love and grace and care for us, Panginoon. Salamat po sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.